Eliza's point of view. Literal na nakakainis dito sa Pilipinas. Pati kasi pagkakaroon ng boyfriend o asawa, pakikialaman ng mga taong nasa paligid mo. Hindi naman silang tatandang mag-isa pero atat na atat pa sa akin. Ang dami ring nagsasabi na kaya wala akong boyfriend o asawa dahil walang papatol sa kagaya ko. Aba, si Madam Auring ba sila para mahulaan ang kapalaran ko? Kakapal na mga mukha. Ate, anong pinagkakaabalahan mo? Tanong ng bunso kong kapatid na si Ella. Saglit ko siyang nilingon bago ibalik ang tingin ko sa laptop. Wala ka bang balak maghanap ng damit mo? Malapit na yung reunion nyo ah. Hindi ako pupunta. Nakasimangot kong tugon. Inaasahan nila na may boyfriend o asawa na ako. Sino namang ipakikilala ko ron? Sigurado na mga asarin lang nila ako umamaliitin kapag wala akong mapakitang kasama ko. Isama mo na lang si Kuya Carl. Ngumisi ito sa akin. Napairap naman ako. Baka pag-untugin ko pa kayong dalawa, no? Bakit ko naman isasama yung bading na yun? Mahahalata agad na binabai yun dahil malambot pa sa akin yun. Tama, hindi ko pwedeng isama ang kaibigan kong bading at ito ang magpapanggap na boyfriend ko o asawa ko. Pilantik pa lang ng daliri nito, mahahalata ng bading na siya. Long hair din siya at mas maganda pa sa akin. Paano na yan? Bakit ba mas problemado pa itong si Ella sa akin? Paano mo mapapatunayan sa kanilang may lalaking papatol sa'yo? Matatouch ba ako o may iinsulto, ha? Sinamaan ko siya ng tingin. Lumabas ka na nga't gawin mong projects mo. Mas problemado ka pa sa akin eh. Babae yatang para sa'yo eh. Nakangising sabi nito bago tumakbo palabas ng kwarto ko. Napasimangot lang ako bago ipagpatuloy ang pag-scroll sa social media account ko. May mga chat yung mga kabatch ko nung college pero hindi ko sinisin. Siguradong mga asar lang ang mga lintik na yun kapag nagsin ako. Napatigil ako sa pag-scroll ng may platform na bumungad sa akin. Husband for rent ang nakalagay doon. Husband for rent? Takang pinindot ko yung link. May ganito na ba? Nag-scroll ako sa link at natawa ko dahil legit nga. May mga nakita akong post ng mga babae kung saan nagrenta sila ng asawa para sa isang araw. Putik, may ganitong mga gimmick na pala no. Pati pagkakaroon ng asawa kailangan ng rentahan ngayon. Pwede siguro to sa reunion namin. Pero what if yung mapili ko ay magnanakaw pala or killer? Baka matagpuan pa akong lumulutang sa ilog na yun. Napatigil ako sa pag-iisip ng kaueyan niya nang mag-request ng video call ang GC namin. Labag man sa loob ko pero sumagot pa rin ako habang nasa site pa rin ng husband for rent. Eliza! Plastikong nginitian sa Jovelyn. Ito ang pinaka nakakabwisit. Siya kasi yung pasimuno sa pang-asar sa akin na walang papatol sa akin. How are you? Are you ready na ba sa Saturday? Oo. Walang ganang sagot ko. Excited na ako, sabi ni Ashley. Kasama ko yung fiancé kong nagtatrabaho sa Almendras Empire. Almendras Empire? Doon din ako nagtatrabaho bilang isang magandang empleyado eh. Kasama ko naman yung asawa kong afam. Mayabang na sabi ni Jovelyn. Flight na nga namin pauwing Pilipinas ngayon eh. Nasa Switzerland kasi kami. Walang nagtatanong at walang may pake. Yung asawa ko namang isa sa mga shareholders ng Almendras Empire ay pupunta rin. Mayabang na sabi ni Erica. Isa-isa na silang nagpapayabangan. Tahimik lang naman ako habang kumakain ng brownies at umiinom ng Coke. Sige lang, magyabangan lang kayo dyan. Ikaw, Eliza, tanong ni Jovelyn. Sinong isasama mo? Halatang halata sa tono ng kanyang boses ang pagiging sarcastic. Mabulunang ka sana mamaya sa eroplano. Asawa ko. Hindi ko alam kung bakit lumabas yun sa bibig ko. Punyeta, nagdagdag pa ako ng problema. Boyfriend nga wala ako, asawa pa kaya. Saan ako kukuha ng asawa? Di naman yung basta-bastang basurang napupulot lang. May asawa ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Erica. Tumangulang ako. Sino?
Tanong naman ni Ashley. Anong work niya? Baka kilala ko. Hindi mo kilala. Sagot ko. Kunwaring sumisilip-silip ako para kunwari ay dumating ang imaginary husband ko. Oh wait, nandito na pala siya. Oh, bye-bye. Agad kong pinatay ang tawag para hindi na sila magsalita pa. Napahinga ako ng malalim habang nakatingin sa husband for rent website. Mukhang no choice muna ako. Ipupush ko na ito kahit isang gabi lang. Nag-chat ako sa website at nag-inquire. 10,000 ang putik. Napasimangot ako. Pambili na to ng bigas at pambayad ng kuryente ah. Ayoko namang makipagsabayan sa mga mayayabang na yun eh. Kaso kailangan eh. Ayoko namang minamaliit ako. At saka may lahi akong patola. Patolera. Muli akong napahinga ng malalim bago i-pursue na magrenta ng asawa. Goodbye, 10,000. Hiningi ang details ko na agad kong ibinigay. Ayon sa website, yung pera raw ay ibabayad ko sa narentahan kong asawa. Ayos na rin na hindi payment agad para iwas scam. Nasabi kong Sabado kami magkikita. Sinabi ko na rin ang oras at ang lugar. Nang ma-approve lahat ay umalis na ako sa website na yon bago isaradong laptop ko. Humiga ako sa kama at tumitig sa kisame. Lord, ibigay mo na po sa akin yung Sabado. Sana naman po matino ang nirentahan kong asawa at hindi kilalang tambay lang. Ipinikit ko na lamang ang lahat hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan ay balik routine na naman ako. Ligo, luto, kain at larga papasok ng work. Ako na talagang nagluluto ng almusal namin. Tulog mantika kasi si Ella. Si nanay naman, pagod yun dahil inaalagaan si tatay na na-stroke. Kaya ako na kahit pagod rin ako. Nang makarating sa company building, ay nag-attendance muna ako bago tumuloy sa floor namin. Agad akong dumiretso sa table ko at agad sinimulan ang trabaho ko. Bibisita raw yung CEO mamaya. Naririnig kong usapan ng mga kasamahan ko. Kanya-kanya ring ayos at pagpapaganda ang mga ito. Ako, tamang kapilang habang bisibisihan. Well, aminado ako na perfect ang CEO namin. Mula sa itsura, pananamit at ugali. Ilang buwan itong nawala dahil nasa Korea ito para sa business branch niya ron. Diba? Hindi mo kinayang kayamanan niya. Sa sobrang lakas ng dating nito, mahuhumaling na sa kanya lahat ng empleyado. Well, nahumaling ako nung una kaso na-realize kong langit siya at lupa lang ako. Mahirap abutin ang kagaya niya. Napailing na lamang ako bago magsuot ng headset. Mahina akong sinabayan ng kanta habang nagtatrabaho. Bahagya rin akong nag-headbang dahil maganda yung music. Napatigil na lang ako nang may magtanggal ng headset ko sa isang tenga ko. Anong pinakikinggan mo? Tanong ng isang lalaking may malalim na boses. Nanlalaki ang mga matang nakatingin ako sa boss namin na may matamis na ngiti. May dimples to sa magkabilang pisngi na nakadagdag lalo ng kanyang karismang taglay. Putik, ang sarap! Sobrang lapit namin sa isa't isa. Amoy na amoy ko yung fresh breath niya. Samantalang amoy kape naman yung akin. Wala rin tong pores sa mukha. Glass skin siya kaya't nahiya mga tagyawat at pores ko sa mukha. Sir! Tinakpan ko ang bibig ko dahil baka maamoy niya ang hininga kong amoy kape. Bakit ho? Mahina itong natawa bago inilayo ang mukha sa akin. Ang sarap naman yan tumawa. Sinilip nitong ID ko. Eliza Villanada? Yes ho. Mahinang sagot ko. Siyempre pag-girly ako sa harapan niya. Hindi ko muna ililitaw ang aking kanal humor. Tumangulang ito bago tumalikod at umalis. Hello? Siguro kaya niya kinuhang name ko dahil gusto niya akong i-add sa mga social media accounts ko. Napatawa na lang ako dahil sa kagagahang naiisip ko. Masyado na akong delulu. Napatigil lamang ako sa pagtawa nang maramdaman ng masasamang tingin ng mga katrabaho ko. Hindi ko na lang sila pinansin. Isinuot ko ang headset ko at nakinig na lang ng music habang nagtatrabaho. Nang matapos ako sa ginagawa ko ay agad ko yung ipinrint at ipinasa na sa team leader namin. Ang sipag mo talaga, nakangiting sabi nito. Hindi ko ma-reach ang kasipagan mo. Ngumiti lang ako. Guwapo rin ang team leader namin kaso halatang babaero. Nilalandi niya nga ako kaso hindi tumatalab.
Alam ko kasing may asawa na siya. Dahil wala naman akong gagawin, naisipan ko munang magtungo sa cafe na katabi ng company namin para magmerienda. Doon din nagtatrabaho yung kaibigan kong malambot na si Carl, o mas kilala bilang Callie. "What's your order, ma'am?" Nakangiting tanong nito sa akin. "Alam mo na yun." Nakangiting sagot ko. "Ano ba yan? Araw-araw ka namang fresh? Ganda-ganda mo? Mas mukha ka pang babae sa akin." "Wait mo lang talaga ang buba ko." Nakangising sabi nito. "Konting ipon na lang naman at may pa-cleavage na rin ako, ano?" Parang ganito ba? Inipit ko ang dibdib ko at yumo ko para makita ang cleavage. Yuck! Mahina nitong hinampas sa akin ang hawak niyang basahan. "Maupo ka na nga ron, baka may makita pa niyang pakwan mo." Ngumisi lang ako bago naupo sa favorite table ko. Ilang saglit lang ay dumating na ang order ko. Si Callie ang nagdala nun. "Anong chika?" Naupo ito sa kaharap kong upuan. "Ano nang latest doon sa reunion mo with mga pakailamerang palaka? Nakahanap ka na ba ng ipapakilalang jowa or asawa?" "Oo," tumango ako. "OMG!" Napasapo ito sa kanyang bibig. "Seryoso ka, bakla? Sino na namang nadagit mo?" "May nakita akong husband for rent na website. Nagrenta ako ng asawa para maisama ko sa reunion." Sagot ko. Mahal ang renta pero mukhang worth it naman. Hindi makapaniwalang tumingin to sa akin. "Are you for real, Eliza? My goodness! Pati ba naman ikaw pumatol sa website na yun? Nababaliw ka na bang babaita ka?" "Isang araw lang naman." Nakangusong sabi ko. "Para naman tantanan na nila ang buhay ko. Alam mo namang may lahi akong patola, di ba?" "Gaga ka." Inabot nitong buhok ko't hinila. "Paano kung sino-sino lang ang mapunta sa'yo? Paano kung kriminal yon? Gusto mo bang matagpuan ka na lang sa ilog Pasig na palutang-lutang habang nakabalandray ang katawan mo?" "Ang OA mo ah." Napairap ako. Mag-iingat naman ako. At saka no choice na ako noon kaya pinush ko na. Na-pressure ako masyado dun sa mga palakang yun kaya't napasubo ako sa patalim. Wala rin naman akong kakilala na pwedeng magpanggap bilang boyfriend ko. Hindi ka naman pwede bukod sa long haircut mas maganda ka sa akin. Pilantik pa yung daliri mo. Mapaghahalata ang malandi ka na. Bakit ba ako nagkaroon ng tangang kaibigan? Napairap to. Sinasabi ko sa'yo, Eliza ha. Kapag may nangyaring masama sa'yo, kawawa ang pamilya mo. Ipopost ko rin yung mga epic pictures mo. Pati yung mga melon mong sinesend mo sa akin. Magtiwala ka na lang. Nag-flip hair ako. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ako kinakrush back ni Sir Lash. Umar ko ang isang kilay ni Bading. "Back off sis. Pamilyado na kami kaya't akin siya. Huwag kang malandi, okay? Magkakasiraan tayong dalawa." Kaya ayaw ko kinikwento sa kanyang gwapong nakikilala ko eh. Inaagaw niya. Talipandas tong Bading na to kahit kailan. Mabuti na lang at natatagalan naming dalawa ang isa't isa. "Mangarap ka na lang." Inirapan ko ulit siya. "Akin siya. Akin, si Sir Lash. Walang sayo, okay?" Akin si Sir Lash kahit malabo pa sa video ng mga Japanese. Hindi naman masamang mangarap, diba? Kahit hanggang imagination na lang ako sa love story naming dalawa, masaya na ako. Kahit na hindi niya ako i-pursue, ayos lang. "Hindi ka papatulan nun kasi hindi kayo bagay." Singhal sa akin ni Callie. "Mas hindi ka papatulan nun, kasi may lawit ka." Balik kong singhal sa kanya. "Tapos junior ka pa ng tatay mo." Nagsamaan kaming dalawa ng tingin. Maya-maya lamang ay sabay kaming natawa. Ganito talaga ang bonding naming dalawa. Pabaliwang kami. Kaso walang natatalo kasi magkasing level ang pagiging baliw namin. Napatigil ako sa pagtawa nang makitang lalaking tumayo na nakaupo sa likuran ni Callie. Lumingon sa akin to at ngumisi. Nanlaki ang mga mata ko't wala sa sariling nagtago sa ilalim ng lamesa. "Putik, si Sir Lash." Narinig niya yata yung mga sinasabi ko. Nakakahiya. Gusto ko nilang magpalamon sa lupa ngayon o lumipad patungong ibang planeta. Ito na ang araw na ayaw ko.
Sabado na kaya't no choice ako kung hindi magpaganda. Kahit na umaga pa lang at hapon pagaganapin yung reunion party namin. Reunion party na puro plastikan at payabangan. Nasa salon ako at pinapaganda lahat sa akin. Buhok ko, kuko ko, at mukha ko. Nagpapa-facial lang ako at nagpapaayos ng kilay. Ako nang bahalang mag-makeup sa akin mamaya. Alam kong hirap na sa kuko ko sa paa itong nagmamanicure pero no choice siya. Ang tigas na ng mga ingrown ko dahil huling palinis ko 2 years ago pa. Wala kasi akong hilig sa mga ganitong kaartehan. Wala lang, hindi ko lang siya bet. Kaya lang naman ako nagpapaganito para lang walang maipintas sa mga talipandas na palaka. Inabutan na ako ng lunch bago matapos sa kaartehan ko sa katawan. Dumiretso ako sa mall para kuhanin ang damit kong pinagawa. Siyempre kumain muna ako. Ayokong nagugutom ako, magagalit ang sarili ko. Nagpa-take out din ako sa fast food para kila nanay. Walang pasok sa Ella kaya siguradong igigilty ako noon kapag wala akong pasalubong. Pareho pa naman kaming matakaw na magkapatid. Pagkatapos kong kumain ay kinuha ko na yung dress na susuotin ko, pati yung sandals. Aba, need ko ring paghandaan yung asawa na nirentahan ko para magaling yung pag-arte niya mamaya. Nang makauwi ako ay agad sumalubong sa akin si Ella. Dinagit nito yung dala kong pagkain. Dalhan mo sila mama sa kwarto sabi ko sa kanya. Ipantay mo ang hati sasampalin talaga kita kapag nanlamang ka. Napasimangot ito. Ate, hindi ako mandurugas pagdating kila mama. Tumangulang ako at inilapag sa kwarto ang dress at sapatos ko. Tumambay ako sa sala kung nasan si Ella na kumakain. Nox, fresh ka masyado Ngumisi ito. Mukhang ayaw mo talagang masabihan kang ugly duckling. Talaga? Takangising sabi ko. Wala na silang mapipinta sa akin. Mas maganda ako sa kanila. Wala ka nga lang boyfriend. Tumatawang sabi nito. Napag-iiwanan ka na masyado. Mahina ako siyang tinampal. Nabulunan naman ito. Deserve. Umalis na ako sa sala at nagtungo na lang sa kwarto ko. Matutulog na lang ako para sa aking beauty rest. Kailangan na hindi ako mukhang panda doon kaya't matutulog muna ako. Bandang 3:00 nang magising ako. 4:30 ang start kaya't naligo na ako. Pagkatapos kong maligo'y naglagay ako ng makeup sa mukha ko. Ang ganda mo? Tinuro kong sarili ko sa salamin. Kinuha ko yung tube dress ko at sinuot. Above the knee yung dress ko na medyo pasabog ang laylayan. Kulay puti ito kaya't lalong bumagay sa akin. Pagkatapos kong magbihis, ay pinusod ko ang buhok ko bago umawra sa salamin. Ang ganda mo! Mukha akong tanga sa kwarto ko. Ayos lang naman dahil wala namang nakakakita sa kabaliwan ko. Kinuha ko yung sandals ko na may konting heels. Bago lumabas dalang bag ko na made from ukay. Pero mas mukha pang mamahalin. Alis na ako. Paalam ko kila mama na nasa sala. Ang ganda naman ng anak ko. Nakangiting sabi ni mama. Small things. Nakangising nilapitan ko si mama at binigyan ng 2,000. Gamitin mo yan para ibalik ang alindog mo. Akitin mo ulit si papa. Ako rin. Nakangusong sabi ni Ella. Paano ko maaakit si Crush kung wala akong perang pambalik ng alindog ko? Inabutan ko siya ng 100. O ayan, pambili mo ng chicharon at gin. Never ka kasing magugustuhan ng crush mo. Bago pa ito makaangal ay agad na akong umalis. No choice ako kung hindi ang mag-taxi dahil ayokong mga moy mabantot dahil dagdag yun sa ipipinta sa akin ng mga palaka. Nang makarating sa restaurant ay wala pa rin yung asawang nirentahan ko. Ang usapan namin ay hihintayin niya ako sa loob ng restaurant pero wala pang lalaki doon. Nakachat ko na yung asawang nirentahan ko. Hindi ko pa nakikitang itsura niya dahil wala itong mga pictures. Basta, siya raw si Elle. Yun lang ibinigay niyang information tungkol sa kanya. Bala ko sana siyang hintayin kaso dumating si Jovelyn kasamang kanyang afam na matanda. Why are you here? Tanong nito bago yumapos sa asawa niyang akala mo naman ay aagawin ko. Hindi ko need yung asawa niya. Saksak ko pa yun sa baga niya I thought you're with your husband. Marami kasi siyang work kaya hinihintay ko. Sagot ko na lang.
Anak ng titing, nasa na ba yung lalaking yun? Padating na raw siya. Pumasok ka na muna, sabi nito. I'm sure they're waiting for us. Wala akong nagawa nang hilahin ako nitong papasok ng restaurant na nirentahan nila. Lahat ay napalingon sa amin, lalo na sa akin. Of course, ang ganda ko kaya. Nakipagbeso si Jovelyn sa lahat pero ako nakatayo lang doon. Wala akong oras makipagplastikan sa kanila. Nasaan na yung asawa mo? Tanong ni Ashley. Papunta na, sagot ko lang. Ngumisi ito bago umangkla sa braso ng isang lalaking kilala ko. So, si team leader babaero palang fiancé niya. Hindi man lang ako nainggit kahit konti. Kung alam mo lang kung gaano kalandi ang pinagyayabang mo. He's my fiancé. Pagmamayabang ni Ashley. Balita ko, team leader mo raw siya. Tumangulang ako. Isa-isa nang lumapit sa akin ang lahat at mga nagyabang. Bad trip? Ako lang talagang napag-iiwanan sa love life. Maya-maya lamang ay naupo na kami. Kahit ayokong tumabi kila Jovelyn, no choice pa rin ako dahil yun na lang ang bakante. Bakante rin yung nasa gilid kong upuan. Mukhang para yun sa nirentahan kong asawa na ginost ako. You know what? Pwede ka namang umamin na wala ka talagang asawa. Umirap si Erica. Alam naman naming nagpapanggap ka lang. Napahigpit ang hawak ko sa tinidor at nagsalubong ang dalawang kilay. Gusto kong huntingin yung lalaking nirentahan ko at saksakin sa tagiliran. Ipapahiya pa ako ng lintik. Hindi natuloy ang pagsasalita ni Ashley nang bumukas ang pinto ng restaurant at iluwal si Sir Lash. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Pati ang mga kabatchmate ko ay gulat na gulat. Anong ginagawa niya rito? Sir, naka-reserve po kasi yung restaurant namin ngayon kahit hindi kami open. Sabi ng waiter sa kanya. Inilibot ni Sir Lash ang kanyang paningin. Nang dumako yun sa akin ay napangiti na lamang siya. I'm here for my wife. Nakangiting naglakad to palapit sa akin. Sorry I'm late. Napakurap-kurap ako nang umupo ito sa tabi ko at hinalikan ako sa pisngi. Don't tell me siya yung nirentahan ko. No! Imposible. Ang yaman-yaman niya kaya sure akong hindi siya mag-aaksaya ng oras para dito. I'm Elle. Bulong nito sa akin. Sir? Napakurap-kurap ako. Malakas ho bang trip niyo? Natawa ito. Yeah. Is this for real? Napalingon ako kay Jovelyn. Hindi makapaniwala ang reaksyon nito at talagang nakatayo pa siya. Siya ang asawa mo? Tumango ako kahit gulat din ako. Wala lang, ang cute kasing tignan ng mga reaksyon nila. Mukha silang mga palakang karag na hindi mo mawari. Dinaig pa nila yung commercial ng Tide dahil sa sobrang pagkagulat. OA naman, ganun ba kami hindi kabagay ni Sir Lash? Siya ho ang asawa niyo? Hindi makapaniwalang tanong ng fiancé ni Ashley. Bakit hindi ho kayo nagsasama? At kung mag-asawa kayo, bakit ho nagtatrabaho pa rin siya under ko? Iyon kasi ang gusto ng asawa ko. Hinawakan ni Sir Lash ang kamay ko kaya't kinilig ang mga uod sa tiyan ko. Gusto niyang hiwalay ang personal naming buhay sa trabaho. Gusto niya ring gawin ng trabaho na komportable siya. Galing namang umakting ni Sir. Pero mas maganda siguro kung tototohanin naming dalawang lahat. Kumain na lang kami pero yung mga tingin ng mga kabatchmates ko ay mga naghihinala. Sampaling ko kaya tong mga ito ng tig-iisa. Sir Lash, ikaw ba yung nirentahan ko? Mahinang bulong ko sa kanya. Sasabihin ko mamaya. Sagot nito. And please, just call me Lash. Baka marinig ka nila, ikaw rin ang kawawa. Nakangusong tumango naman ako. Ilang pa nga ako sa kanya magmula nang marinig nitong pinag-aagawan namin siya ni Callie. Kasi naman si Sir Lash, bigla-bigla nilang sumusulpot. Stalker ko siguro siya. Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan number 1. Kaya't nagpaalam muna ako kay Lash na magsi-CR lamang ako. Hindi ko naman siya pwedeng isama sa loob ng CR at baka ma-issue kaming dalawa. Naguhugas ako ng kamay nang biglang pumasok ang Powerpuff Girls. Sila Jovelyn, Erica at Ashley. Ang trio na inggit sa akin. Hindi kami naniniwalang asawa ka ni Lash Almendras.
Sabi ni Erica. Like paano kanya nagustuhan? O bakit, may masama ba ron? Balik kong tanong. Alam nyo, hindi ko alam kung anong utak meron kayo. Nung wala akong asawa, naiinis kayo. Ngayong may asawa naman na ako, mas lalo kayo naiinis. Nagdodroga ba kayo? Hindi kasi kayo bagay ni Lash. Sabi ni Ashley. Siguro ginayuma mo siya, no? Bahala kayo, mga baliw kayo. Nilampasan ko sila. Nilapitan ko sila at hinawakan sa kamay. Umalis na tayo? Hindi ko na kaya makipagplastikan pa sa mga tao rito eh. Hinila ko siya palabas ng restaurant. Madilim na sa labas at konti na lang din ang mga taong dumadaan. Ang tagal ko palang nakikipagplastikan sa kanila. What's wrong? Tanong ni Lash. Hindi ko na kayang makipagplastikan sa loob eh. Sagot ko. Kinuha ko yung envelope na naglalaman ng bayad ko sa fake husband ko at iniabot sa kanya. Ito na yung bayad mo. No need. Sabi nito at umiling pa. Actually, kaibigan ko dapat ang kamit up mo kaso may nangyari kaya ako ang pinapunta niya. Napatango naman ako. Akala ko pa naman destiny na itong nangyari, hindi pala. Pasensya na ho at nadamay ka pa. Nahihiyang sabi ko. Promise po walang makakaalam nito. Anong walang makakaalam? Napalingon ako sa likuran ko. Anak ng 10 tupa naman oo. Sumunod pala sa akin yung Powerpuff Girls. So tama nga ako. Hindi talaga kayo mag-asawa. Ngumisi si Erica. Pinagsasasabi mo. Umangkla ako kay Sir Lash. Ang sabi ko, walang dapat makaalam na nagkaroon ako ng reunion na puro plastikan. Tara na nga love. Hinila ko palayo si Sir Lash sa kanila. Napahinto kami sa paglalakad nang huminto si Sir Lash. Huminto ito sa isang sports car na nakapark at binuksan ang pinto sa front seat. Get in, wife. Malambing na sabi nito. Kung ako lang mag-isa ngayon, baka nailuwa ko na tong mga uod na nangingisay-ngisay ngayon sa loob ko dahil sa kilig. Pumasok ako sa kanyang car. Ikinabit muna nito ang seatbelt ko at isinarado ang pinto sa gawi ko bago umikot patungong driver's seat. Binusinahan niya ang 3 babaeng nakatingin sa akin bago tuluyang paandarin ang sasakyan. Nakangisi naman akong mayabang sa mga ito hanggang sa mawala na sila sa aking paningin. Sir, dito mo na lang ako ibaba sa gilid. Sabi ko nang makita ang bus stop. No, I'm your husband for this day kaya't ihahatid kita. Sagot nito. Pigil ang ngiti namang napanguso ako. Kainis naman tong lalaking to, masyadong pa-fall. Sir Lash, pasensya na po talaga kung nadamay ka pa sa kagagahan ko Sabi ko, hindi ko naman po akalain na ikaw yung susulpot bilang asawa ko. It's okay, nag-enjoy naman ako. Ngumiti ito. Gusto mo, gawin na nating totoong lahat eh. Sir naman, parang tanga. Hindi mapigilang sabi ko. Natawa naman to kaya't kinilig na naman ang uod sa aking katawan. Nang huminto ang kotse sa tapat ng bahay namin ay bahagya akong nalungkot. Wala na, miss ko na agad siya. Parang ang bilis lang ng pagpapanggap naming dalawa. Rerentahan ko nga ulit siya ng mga 2 linggo. Thank you po, sir. Nakangiting sabi ko. Anytime. Lumapit to sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Good night, my wife. Kagat-labing bumaba ako ng sasakyan. Ngumiti naman sa akin si Sir Lash bago tuluyang umalis. Malakas akong napatilit na patalon-talon dahil sa sobrang kilig. 1 buwan talaga akong hindi maghihilamos. Kinikilig ka dyan, papaasahin ka lang naman noon. Napalingon ako sa likuran ko at nakita ko si Ella. Mapanghe! Inirapan ko siya. Masyadong panira ng moment. Nawala na tuloy yung kilig ko. Kinakabahan ako nitong mga nakaraang araw. Feeling ko kasi palaging may nakasunod sa akin. Bigla yata akong nagkaroon ng stalker matapos ang reunion naganap. Problema ko rin na kumakalat na chismis sa office namin tungkol sa amin ni Sir Lash. Pinost pala ng team leader namin na asawa ni Ashley yung picture namin. Nakita dun si Sir Lash na katabi ko. Kinalat din pala ni team leader sa buong office ang relasyon namin ni Sir Lash. Ayun, nakalabas ang chismis kaya kumalat sa buong building. Totoo ba na kayo ni Sir Lash? Tanong ng isang babaeng katrabaho ko.
Ikaw talagang asawa niya? Tanong pa ng isa. Hinarap ko sila. Napahinga ako ng malalim bago nagsuot ng headset at nagpatuloy na lang sa trabaho ko. Nakakainis sila. Para silang mga lamok na lumilipad-lipad sa tenga ko. Ang sarap nilang paliparin mula sa floor namin. Ano ba? Inis kong sabi nang may nagtanggal ng headset sa tenga ko. Inis ko itong nilingon pero nang makilala ko kung sino ito ay agad akong nanlambot. Why is my wife's mad? Malambing na tanong nito bago hapusin ang pisngi ko. May problema ba? Anong wife? Parang tanga naman to. Sir, mahinang sambit ko. Anong wife? Ngumiti lang ito. Pati yung mga mata niya ay pinangiti niya kaya't mas lalong natanggal ang angas ko. Nalaman kong sinusundan ka ng mga kabatch mo. Mas lalo pang inilapit nito ang mukha sa akin para mabulungan niya ako. Ayon din sa narinig ko, bala kanilang siraan kapag nalaman nilang nagpapanggap lang tayong dalawa. Sila pala yung akala ko mga stalker at bigla na lang sasaksak sa akin. Bakit ganon? Kapag akong aangat hindi ka panipaniwala. Ano bang mapapala nila sa paninira sa akin? Ako na nga itong walang-wala eh. Ako pa itong kinaiinggitan. Ganon ba kapag maganda? My gosh, masyado kasing ginalingan nila mama at papa. I guess, tuloy ang pagpapanggap nating dalawa. Ngumiti ito. Mukhang kailangan din nating tumira sa iisang bahay. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Teka, bakit naman kailangan tumira pa sa iisang bahay? Siyempre, para mas kapanipaniwala. Hinawakan itong kamay ko. Don't worry, wala akong gagawin sa'yo. Gusto lang kitang tulungan. Napatitig ako sa mukha niyang nakangiti. Nakakainis. Bukod sa gwapo siya, naaalala ko pa sa kanya yung kababata kong uhugi noon. Yung kababata kong nakilala ko dati sa probinsya na kinukulit ako at pinangakuan ng kasal. Nasaan na kaya yung bahog na yun? Aba, mawawala na ako sa kalendaryo tapos hindi pa rin siya nagpaparamdam. Hey! Nabalik ako sa realidad nang magsalita si Sir Lash. Bahagyang nakanguso ito. Anong iniisip mo? Ibang lalaki? Aba, akong asawa mo rito. Napangiwi ako. Mamaya na nga ho tayo mag-usap, sir. May trabaho po ako. At saka baka mas lumala ang issue sa buong building dahil sa ginagawa mo. Kahit sa buong mundo pa kumalat, wala akong pakialam. Nakangiting lumayo ito sa akin. Sabay tayong mag-lunch, ha? See you later, wifey. Lumapit muli ito sa akin. Napakurap-kurap ako nang halikan niya ako sa noo. Mas lalo itong ngumiti, bago pa sipol-sipol na naglakad palabas. Napalingon ako sa mga katrabaho ko't natigilan ako nang makitang nakatanga lang sila habang pabalik-balik ang tingin sa akin at kay Sir Lash na naglalakad ng palayo. Tumikim ako bago muling isuot ang headset ko at bumalik na sa trabaho ko. Kunwari lang akong nakaharap sa trabaho ko pero lumulutang talagang isip ko kay Sir Lash. Kainis kasi. Nang sumapit ang lunch, ay tumayo ako para magpunta sa office ni Sir Lash. Gusto ko ring makausap si Sir Lash kung ano mangyayari sa sinasabi niyang ipagpatuloy namin ang pagpapanggap. Pagbukas ko ng pinto ng kanyang office, ay bumungad sa akin si Sir Lash na nag-aayos ng pagkain sa lamesa. Naramdaman niya yata ang presensya ko kaya tumigil to sa ginagawa at ngumiti. Hi, wifey! Nakangiting kumaway to sa akin. Napanguso lang ako bago isaradong pinto at lumapit sa kanya. Upo ka na, sabi nito. Nagpadala talaga ako ng pagkain para sa ating dalawa. May baon ako. Ipinakita ko yung paper bag kong naglalaman ng baon ko. Ayos lang yun, sagot nito. Naupo ito kaya't naupo na rin ako. Inilabas ko yung baon ko't inilagay sa lamesa. Adobong sitaw na maraming chicharon ang ulam ko. Ito kasi yung favorite ko. Uy, sarap! Agad kumuha si Sir Lash ng ulam ko't kinain to. Napalingon ako sa kanya. Yung paraan niya ng pagkuhay nagpapaalala sa akin ng kababata ko. What if si Sir Lash yun? Napailing na lang ako at nagsimulang kumain. Ang daming nakahandang ulam pero ang target ni Sir Lash ay yung ulam ko kaya't ibinigay ko na sa kanya yon. Ano palang mangyayari sa pagpapatuloy natin sa pagpapanggap natin? Tanong ko.
Napaisip naman to saglit. Kung anong gusto mo. Ang sa akin lang kasi, baka kung anong mangyari sa'yo kapag in-expose nilang ginamit mo ako para magpanggap na asawa mo. Naiinis din kaya ako sa kanila kasi ang yayabang nila. Sa sobrang inis ko, baka pakasalan na nga talaga kita eh. Hindi ko maiwasang matawa. Hindi ko alam na may cute side ka pala, sir. Lush na lang, sabi nito. Kapag tayo lang, Lush lang itawag mo sa akin. Hindi bagay kasi ang sir kapag ikaw ang tumatawag sa akin. Ang sakit sa tenga. Napasimangot ako dahil sa sinabi nito. Pero kung hobby ang tatawag mo sa akin, abay kay sarap sa tenga. Napatawa na lang ako. Umayos ka, dibdiban talaga kita eh. Natawa ito. I suggest din na tumira ka muna sa akin pansamantala. Mas lalo silang maghihinala kung sa inyo ka umuuwi. Palagi pa naman silang nakasunod at nakabantay sa'yo. Tumango ako. Wala kasing bantay si mama sa bahay. May pasok si Ella tapos na-stroke naman si tatay. Hindi rin papayag yung mga yun na sumama sa akin kapag sa'yo muna ako tumuloy. No problem with that. Magpapadala ako ng 3 maid sa bahay nyo. Nakangiting sabi nito. Aalagaan ko rin ng mga manugang ko habang inaalagaan kita. Hindi ko alam na may ganitong side si Sir Lash. Akala ko professional siya palagi. May pagkasiraulo rin pala siya. Siraulo ka rin pala no. Hindi mapigilang sabi ko. Ngumisi lang ito bago ko inggitin sa pagkain ng ulam kong adobong sitaw. As if namang maiinggit ako. Ang dami kong nilutong adobong sitaw kaya't marami ako makakain nun mamaya. Pagkatapos namin kumain ay tulong kami sa pagliligpit. Hindi muna ako bumalik sa office namin dahil marami pa naman akong oras para sa lunch break. Gusto ko munang tumambay dito sa office ni Lash. Bukod sa malamig, marami pang pagkain. Dapat mag-set tayo ng rules kung itutuloy natin to. Sabi ko habang kumakain ng chocolate. Kailangan pa rin kasi ng boundary. Bakit kailangan pa nun? Hindi naman tayo tricycle ah. Nakangusong sabi nito. Gusto ko siyang sapukin dahil sa pagiging pilosopo niya. Nakikipag-usap ako ng matino tapos ang siraulo niyang sumagot. Gusto mong sagasaan kita ng tricycle? Kung hindi ko lang siya crush baka nakurot ko ng kabiyak ng kanyang itlog. Ayoko pa naman sa lahat ay pinipilosopo ko. Pero ako, gustong gusto kong namimilosopo. Ayokong pinipikon ako. Gusto ko, ako ang namimikon. Piko naman agad. Natawa ito bago ko tabihan ng upo. Hindi ko siya kinibo at nag-focus na lang sa kinakain kong chocolates. Sinusulit ko itong mamahaling chocolate. Hanggang cloud 9 lang kasi ako. Nang makontento ko sa pagkain ay tumayo na ako at nagpaalam kay Lash. Thank you sa pakain ah. Nakangiting sabi ko. Babalik na ako sa work. Okay, wifey. Parang batang ngumiti ito. Lumabas na ako ng office niya. Sumalubong agad sa akin ang mapanuring tingin ng kanyang sekretarya. Tinanguan ko lamang ito bago dumiretso sa elevator. Nang makarating sa office namin ay pumasok ako sa loob. Hindi ko pinansin yung mga katrabaho kong may mapanuring tingin. Bahala sila dyan. Eliza! Natigilan ako nang makita si Ashley na papalapit sa akin. Mukhang dinalaw niya ang kanyang fiancé. Siyempre hindi mawawala sila Erica at Jovelyn. Ganyan talaga, hindi mabubuo ang Powerpuff Girls kung kulang sila. Iisa lang yata ang pusod ng 3 to eh. Plastiko silang initian. Kayo pala. Binisita ko kasi yung fiancé ko at dinala ng pagkain. Sabi ni Ashley. Anong pakialam ko? Di ko naman tinatanong. Yung asawa ko naman may meeting with your husband, kaya isinama ko. Sabi naman ni Erica. Diniinan pa talaga nito ang salitang husband. Halatang gigil pa na husband ko si Lash. Oh, nasabi ko na lang bago bumalik sa computer ko. Balita ko, hindi kayo nakatira ng asawa mo sa iisang bahay ah. Sabi ni Jovelyn. Mag-asawa nga ba talaga kayo? Sa amin muna ako umuwi dahil kailangan ako nila mama. Sagot ko. Bakit pati yun pinoproblema nila? Bakit ba pala desisyon sila masyado? Really? Nagtanong ako sa mga kapitbahay mo at sabi nila, doon ka naman daw talaga nakatira.
Napalingon ako kay Ashley dahil sa sinabi niya. Napatakip ito sa kanyang bibig. Sila Eric at Jovelyn naman ay mahina siyang hinampas. So, kayo palang nagbabantay sa akin? Tinaasan ko sila ng isang kilay. Anong trip niyo sa buhay, ha? Crush yata talaga ako nitong tatlong to eh. Kaya laging mainit ang dugo sa akin at kaya ayaw na magkaroon ako ng asawa. Hindi tanggi ni Erica. Bakit ka naman namin pag-aaksaya ng oras, ha? Huwag kang assuming. Tumango ako. Okay, iisipin ko na lang na hindi nadulas yung kaibigan mo. Muli akong bumalik sa trabaho. Naglagay na rin ako ng headset pero walang tugtog. Malay ko bang pag-uusapan nila akong tatlo? Mas mabuti nang marinig ko rin sila. Kaingay mo kasi. Narinig kong sabi ni Jovelyn. Sorry na. Sagot ni Ashley. Ano nang next steps natin? Tumigil na kaya tayo? Mukha namang mag-asawa talaga sila. Hindi pa rin ako naniniwala. Sabi ni Erica. Oo nga. Sang-ayon ni Jovelyn. Hindi pwedeng mas angat siya sa atin. Kaya dapat gumawa tayo ng paraan para mapababa ulit siya. Hindi ko maiwasang matawa. Kaya naman pala ganyan sila kadesperada. Ayaw nilang malalamangan ko sila. Mukha lang silang kaawa-awa sa mga ginagawa nila. Napailing na lamang ako at nag-focus sa work ko. Nagpatugtog na rin ako dahil ayoko nang marinig ang mga kabaliwan nila. Nang matapos ako sa trabaho ay tumayo ako at pinrint yun. Pumasok ako sa office ng team leader namin. Nakita ko itong nakikipaglandian sa kanyang fiancé. Nasa loob din ng dalawa niyang kaibigan. Tapos na pong pinagagawa nyo. Nilapag ko yung folder sa lamesa niya. Gawan mo kami ng coffee. Utos nito. Empleyado ako, hindi yaya. Hindi ko maiwasang umirap bago lumabas ng kanyang office. Natigilan ako nang makita si Lash na nasa tapat ng table ko. Ano na namang trip nitong lalaking to? Ano na naman? Namayawang ako sa kanyang harapan. Siguradong madadagdagan na naman ang inggit sa katawan ng tatlo kapag nakita nilang kasama ko si Lash. Dinalhan kita ng merienda. Itinaas nito ang donut at milk tea. Ayoko kasing magutom ka eh. Alam kong pagpapanggap lang ang mga ito pero bakit naman grabe siya kung maka-effort? Konti na lang at mag-a-assume na akong crush niya ako. Thank you. Nakangiting kinuha ko yon at inilapag sa table ko. Bumalik ka na sa office mo at baka marami ka pang gagawin. Natanaw ko kasi sa gilid ng mata ko yung Powerpuff Girls, kaya't naging sweet ako bigla kay Lash. No-miss na kasi kita eh. Parang batang umuso ito. Cute. Ang sarap halikan. Natawa ako bago humakbang palapit sa kanya. Kinurot ko ang kanyang pisngi bago siya halikan doon. Mamaya na tayo maglambingan. Malambing kong sabi sa kanya. Balikan na po sa work. Nakita ko kung papaanong magbago ang emosyon ni Lash. Namula rin ang mukha nito hanggang leeg at tenga. Kilig ka ngayon ano? Ganyan ang feeling ko sa tuwing akong pinakikilig. I'll wait for you, okay? Mabilis ako nitong hinalikan sa noo bago lumabas ng office. Huminto ito medyo malayo sa amin at sumuntok-suntok sa ere habang kumikembot. Natawa naman ako dahil sa reaksyon nito. Nilingon ko yung Powerpuff Girls na may kakaibang reaksyon sa mukha. Nginisihan ko sila bago mayabang na ipinakita sa kanila yung bigay ni Lash para sa akin. Wala kayo nito. Dahil nga may mga stalkers na inggitera, tumutuloy ako ngayon kay Lash. Magkasama kami sa bahay at nag-e-enjoy naman ako dahil buhay donya ako. Naranasan ko ring maging prinsesa. Grabeng maka-princess treatment si Lash. Masyado ba namang ginagalingan ang pag-aalaga sa akin? Super crush ko na siya tuloy. Ngayon ay day off ko kaya't naisipan kong gumala with my best friend Callie. Si Lash naman ay nasa office dahil may importanteng meeting siya. Ikaw, kung hindi pa magsasabi sa akin si Ella, hindi ko pa malalamang si Sir Lash mo pala yung asawang nirentahan mo. At hindi ko pa malalamang sa kanya ka ngayon nakatira. Nagtatampong sabi nito. Kaya nga kita inayang gumala eh. Tugon ko. Huwag ka na magtampo. Oo na, hindi na.
Ngumisi ito. So ano nang ganap? Eto nga, yung kaibigan pala nila siyang dapat na husband ko kaso may biglaang emergency kaya siya yung pumunta. Kwento ko sa kanya. At saka kaya lang naman namin tinuloy yung pagpapanggap at kaya ako tumira sa bahay ni Lash dahil yung mga pakilamerang palaka ay nakabantay sa galaw ko. Stalker ko na sila. Binabantayan nila ang bawat galaw ko at kapag nalaman nilang kunwari lang ang sa amin ni Lash, sisirain nila akong lahat. Kagigil naman yung mga best friend mo? Gigil na sabi ni Callie. Bakit ba trip na trip ka nila? Kaloka sila ah. Ayaw kasing malalamangan ko sila. Natatawang sabi ko. Ayaw nilang mataasan ko sila. Ewan ko ba sa takbo ng utak nila? Hindi ko sila magets. Ang ganda-ganda ng buhay nila pero naiinggit lang sila sa kagaya kong walang ibang ginawa kung hindi ang lumamon at maging barahura. Natawa si Callie. Ang ganda-ganda mo kasi. Napailing na lang ako dahil sa sinabi niya at mahinang natawa. Dumiretso na kami sa mall at dun kumain. Nagala-gala rin kami at namili ng mga bagong gamit. I like this bag. Ipinakita ni Callie ang isang shoulder bag na kulay pink. Bagay ba sa akin? Tumango ako. Ang ganda-ganda mo. Alam mo, ikaw yata ang pagseselosan ko kapag naging malapit ka kay Lash. Ikaw lang talaga ang kaselo-selos. Ngumisi ito. Kaya sorry ka kaagad kung maagaw ko si Lash. Mukhang mas bagay naman kaming dalawa. Napatango ako. Okay, basta ba't papayag kang may gripo yung tagiliran mo? Ngumisi lang ito. Binili niya yung bag na nagustuhan niya. Bumili na rin ako ng bag dahil luma na yung bag kong dinadala sa work. Nagtungo naman kami sa bilihan ng damit. Bumili ako ng bagong damit. Binilhan ko rin ng mga magulang ko at si Ella. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Callie dahil may date pa raw siya. Ako naman ay dumiretso sa isang restaurant para bumili ng tanghalian namin ni Lash. Pupuntahan ko siya sa office para sabay kaming mag-lunch. Nang makabili ako ay dumiretso na ako sa office niya. Uuwi ko sana yung mga pinamili ko muna kaso anong oras na rin. Baka gutom na ang hobby ko. Magagalit pa naman ako kapag galit siya. Charing lang. Pagdating ko sa office niya ay walang tao. Mukhang nasa meeting pa siya. Ibinaba ko yung mga pinamili ko bago iayos ang pagkain namin. Wala pa rin si Lash kaya't naisipan ko munang libutin ang office niya. Nakangiting nilapitan ko yung isang picture frame. Picture niya yon kung saan nakasuot at may malawak na ngiti. Ang gwapo talaga. Nakangiting sabi ko. Ibabalik ko na sana yon kaya lang. Natigilan ako nang makitang may nakausipang litrato sa gilid ng frame. Binaklas ko yung frame. May nakita akong litrato sa likod ng picture niyang nakasuot. Nawala yata ang ngiti ko nang makita ang litrato ng dalawang batang sobrang pamilyar na pamilyar. Litrato ko yon ng bata ko at nung kababata ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Siguradong ako yung batang babae sa litrato. Alam ko yun dahil yung gupit ko ay pinag-eksperimentuhan. Hindi rin pantay yung bangs ko at nakasuot ako ng pink na dress. Bambi! Hinaplos ko yung litrato ng batang lalaking kasama ko sa litrato. Bambi! Bambi lang alam kong name niya dahil yun ang sinabi niyang pangalan niya. Bakit may ganitong litrato si Sir Lash? Mahinang bulong ko. Ibig sabihin ba nito? Siya si Bambi ko? Siya yung lalaking nangako sa akin ng kasal? Ibang-iba na ang itsura niya ngayon. Successful na siya at hindi na nambuburaot. Isa na siyang makisig na lalaki ngayon at hindi na uhugi na palaging natataisa sa lawal. Hey! Napalingon ako sa nagsalita. Nakita ko si Lash na mukhang pagod na pagod at stress. Bambi! Ngumiti ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito at mabilis akong nilapitan. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa hawak ko. Uy! Inagaw nito ang picture sa akin at itinago sa kanyang likuran. Natawa ako. Alam ko nang ikaw si Bambi ko. Kaya pala pamilyar ang mga ngiti mo't ibang trip mo ah. Umiwas to ng tingin. Ang pogi ko na no. Siguro naman hindi mo na ako aasarin. Oo, hindi na kasi bagay sa iyong asarin na uhugin at taihin dahil sa itsura mo.
Natawa ako na mapanguso ito. Hindi ko akalaing ganito ka nakasuccessful at boss pa kita. Parang dati, madalas ka lang manghingi ng pagkain sa akin. Inampun kasi ako ng isang mayamang babae at pinag-aral hanggang sa marating ko itong kinatatayuan ko. Humarap to sa akin. Nagsumikap talaga ako kasi nangako ako ng kasal sa'yo. Ayoko namang humarap sa'yo na wala akong maipagmamalaki at hindi kita kayang buhayin. Alam mo, bata ka pa noon. Sigurado namang nagbago ng isip mo. Pinutol nitong sasabihin ko. Never na nagbago ang isip ko. Ikaw ang palagi kong iniisip ng mga panahong gusto ko nang sumuko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Pinigilan kong ngumiti pero kusa na yung lumitaw sa labi ko. Shemay, hindi ko akalaing kikiligin ako dahil sa kababata kong uhugin. Baka lumamig na yung pagkain natin. Kumain na tayo. Pag-iiba ko ng usapan. Tumango na lamang ito. Naupo kaming dalawa at nagsimula ng kumain. Nakakapanibago na hindi dumadaldal sila habang kumakain kami. Usually kasi, sobrang daldal nito. Ang tahimik mo yata. Pansin ko sa kanya. May problema ba? Napapaisip lang ako kung gusto mo pa rin akong angkinin kahit nalaman mong ako ang childhood friend mo. Sagot nito. Diba sabi mo sa friend mong kausap mo dun sa cafe na gusto mo akong angkinin? Pinag-aagawan niyo pa nga ako eh. Yun lang. Hindi mo kakayanin ang pagiging straightforward niya. Masyadong honest ang isang to. Kaya talagang sasabihin niyang totoo kahit nakakahiya pa. Biruan lang naman yun. Sabi ko, ganun talaga kaming dalawa. So, pwede akong magpaagaw sa kaibigan mo? Pwede. Basta ba handa ka sa mga suntok ko eh. Sinamaan ko siya ng tingin. Malakas naman tong tumawa bago kurutin ang pisngi ko. Sumandok siya ng gulay bago itapat sa bibig ko yung kutsara. Ngumanga lang ako at isinubo yun habang masama pa rin ang tingin sa kanya. Ang ganda-ganda naman ng asawa ko. Nag-beautiful eyes pa ito habang kumakain. Baliw ka talaga, Bambi. Naiiling na sabi ko. Gusto ko yung tawag mo sa akin. Nakangiting sabi nito. Namiss ko yung tawag sa akin na yan. Ngumiti lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos namin kumain ay ako nang nagligpit at pinaupo na lang siya. Kahit kasi nakakangiti siya, halatang halata pa rin kung gaano siya kapagod at ka-stress. May problema ka ba? Alalang tanong ko bago siya tabihan. May nangyari bang hindi maganda sa kumpanya mo? Napahinga ito ng malalim. Nawawala ng 23 million ng company. Hindi namin alam kung sinong kumuha. Kaya nagsagawa kami ng investigasyon. 23 million? Nanlaki ang mga mata ko. Pati nga yata 2 butas ng ilong ko nanlaki dahil sa gulat. Yeah, sagot nito. Nagkagulo kanina sa conference room at nagkainitan kaya ganito na lang ako kapagod. May naglabas din ng tungkol sa nakawan kaya kalat din kami sa media. Kapag nalaman ko kung sinong trader dito sa kumpanya, humanda talaga siya sa akin. Sabihan mo rin ako para masampal ko, okay? Natatawang tumango na lamang ito. Napatango ako. Sabihin mo rin sa akin kung sino yung traidor para maturuan ko rin ng leksyon. Abat, wala silang karapatang apihin at pahirapan ng asawa ko, ano? Asawa mo ko? Kinikilig na ngumiti ito sa akin. Tututuhanin na ba natin ang lahat? Tara na sa simbahan agad. Tanungin mo muna sila mama kung papayag ba sila. Sagot ko. Hinila ako nito patayo na ikinagulat ko. Tara na, hindi natin pwedeng sayangin ang oras. Kinuha niya yung mga pinamili ko bago ako tuluyang hilahing palabas. Binilinan din niya muna ang sekretary niya na tawagan yung kaibigan ng judge. At asikasuhin ang magaganap na kasal ngayon pagkatapos ay papuntahin yon sa bahay niya. Habang nagdadrive si Bambi, ay sobrang lawak ng ngiti nito. Pasipul-sipul pa si Bugok habang nag-headbang ng ulo. Gosh, ganun ba siya kabighani sa akin? Ang ganda ko naman. Nang makarating kami sa bahay namin ay nauna pa itong bumaba kumpara sa akin. Napailing ako bago kuhanin yung mga pinamili ko at sumunod sa kanya. Kausap agad nila siya mga magulang ko nang makapasok ako sa loob ng bahay. Anak, hindi mo naman sinabing si Bambi pala itong boss mo? Sabi ni nanay.
Close na close kasi noon si Lash at Mama. Madalas kasi sa amin si Lash para kumain. Madalas niya ring bunutan ng puting buhok si Mama para daw may pang-date kami. Madalas niya ring utuin si Mama para lang mapapayag ito na maging manugang siya nito. Kanina ko lang po nalaman. Nagmano na ako kay Mama bago naupo sa kanyang tabi. Ano hong sinabi sa'yo niyan? Ikakasal daw kayo ngayon. Sagot ni Mama. Ayos lang naman sa akin. Ang sabi ko, ikaw ang kanyang tanungin. Yun lang? Wala man lang hong patunayan niya ang kanyang sarili? Napanguso ako. Gustong gusto niyo na ho talaga akong magkaroon ng asawa. Natawa naman si Mama bago hawakan ng kamay ko. Anak, hindi ganun yun. Bakit papatutunayan nila siyang kanyang sarili nagawa niya noon yun. Isa pa panatag ako kasi kaya kanyang buhayin. Anak, gusto ko rin maging malaya ka na mula sa amin. Buong buhay mo puro kami nalang iniintindi mo. Gusto kong maging masaya ka naman anak. Sana, intindihin mo naman ang sarili mo. Mama, mahalaga kayo sa akin kahit palagi ko kayong iintindihin. Niyakap ko siya. Kulang pang ang ginagawa ko bilang pambawi sa lahat ng sakripisyo niyo sa akin Pagkatapos ng madamdaming tagpo ay agad na inaya kami ni Lash sa bahay niya dahil nandun ang magkakasal sa amin. Wala pa si Ella kaya tinext ko na lang siya. May reply pa ito pero hindi ko na binasa dahil alam kong puro reklamo lang yon. Nang makapasok ako sa loob ng bahay ni Lash ay bumungad sa amin ang isang lalaking halatang inip na inip. We're here! Kumaway si Lash bago hawakan ng kamay ko. Bilisan na natin, sabi nito. May ikakasal pa ako. Tumango si Lash. Sinimulan ng kasal namin ni Lash. Puro saya lang ang nararamdaman ko. Hindi man lang ako nakaramdam ng pagsisisi. Pumirma na kayong dalawa. Inilahad nito ang isang papel. Nauna akong pumirma at sumunod ng pumirma si Lash. Congratulations for the both of you. Nakipag-shake hands sa amin yung nagkasal sa amin. Masaya ako para sa inyo. Yun lang? Wala man lang. You may now kiss your bride? Tanong ni Lash. Fine, you may now kiss your bride. Sabi ng judge. Hinarap naman ako ni Lash sa kanya bago pagtagpuin ang labi naming dalawa. Napapikit naman ako bago din namang halik ng taong crush ko at kababata ko. Nang humiwalay sa yakap sila siya'y sinapo nitong magkabilang pisngi ko bago pagdikitin ang noon naming dalawa. Tagal kong hinintay ito Ngumiti ito. Kinikilig ako ng sobra kaya mahihimatay ako Napakurap-kurap ako nang mawala ito sa paningin ko. Malakas akong napatawa nang makitang nakahandusay na ito sa lapag at naghihilik. Hindi ko alam kung nahimatay pa ba siya o pagod siya. Natatawang inayos ko na lamang ang higa nito para hindi siya mangawit. Pasalamat ka talaga Lash at asawa kita. Baka nasapok na kita ngayon kung hindi. Nalaman na kung sinong nagnakaw sa kumpanya ni Lash. Hindi ako makapaniwalang silang may gawa nun. Galit na galit si Lash kaya't nandito ako sa tabi niya para pakalmahin siya. Ang nagnakaw sa kumpanya ng 23 million ay isa sa mga shareholders niya na asawa ni Erica. Kasabot nito ang fiancé ni Ashley. Kaya iyon, nandito ngayon ang Powerpuff Girls na halatang hiyang-hiya. Maliban kay Jovelyn. Ayan, karma tuloy kayo ngayon. Sir, wag niyo ho akong ipakulong. Pagmamakaawa ni team leader bago ituro ang asawa ni Erica. Siya lang naman yung nag-utos sa akin Tinakot niya ako. Pinagplanuhan nating dalawa to. Galit na sabi sa kanya ng asawa ni Erica. Bakit niyo ba kasi ginawa yun? Galit namang tanong ni Erica sa asawa. Bakit? Nabigla ako nang sakalin si Erica ng asawa. Dahil dyan sa kayabangan mo. Puro kaluho. Lahat na lang hinihingi mo kahit walang katuturan. Mabilis namang inawat ng mga guards ang asawa ni Erica. Hala, bakit inawat? Ang ganda kayang tingnan. Tsaring lang. Pagod na ako sa pagtatrabaho pero puro ka pa rin luho. Dinuro naman ni team leader si Ashley. Kung wala lang tayong anak, hindi naman talaga kita pakakasalan. Ayun, naglabasan na mga sama ng loob at hinanakit sa buhay. Ibang klase na talagang ugali ng Powerpuff Girls. Buti na lang,
Masaya ako rito. Anong desisyon mo? Tanong ko kay Lash. Ikaw ba? Balik na tanong nito. Maawain ako eh. Sundin mo lang kung anong nasa puso mo. Yumakap ako sa kanyang bewang. Sige na. Ikaw lang naman ang nasa puso ko eh. Hinalikan ako nito sa labi. Babanat pa eh. Natatawang napailing ako. O sige na, sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Tumango ito bago seryosong harapin sila Erica. Fine, hindi ako magsasampa ng demanda para na rin sa pamilya nyo. Jonathan, hindi ka na parte ng shareholders. Ikaw naman Nick, hindi na ikaw ang team leader. It would be my wife now. Kung gusto mo pang magtrabaho, magiging janitor ka na lang. You all broke my trust kaya't pagsikapan yung maibalik yon. Ang sekretarya ko nang bahala sa inyo. We'll go now. Hinila na akong paalis ni Lash sa lugar na yon. Naramdaman ko ang tingin nila Jovelyn pero hindi ko na sila pinansin. Well, deserve nila ang karmang natatamasa nila. Huwag ka nang magpaka-stress. Nginitian ko siya. Gusto mo bang mag-road trip na lang tayo? Nakangiting tumango ito. Let's go. Lumabas kami ng kumpanya at dumiretso sa kanyang sasakyan. Agad pinaandar nila siyang sasakyan palayo sa kumpanya. Dahil nga yung road trip na magaganap ay mukhang malayo-layo, namili kami ng mga pwede naming kainin at inumin sa grocery. Bumili rin kami ng mga damit namin. Dumaan din kami sa drive-thru para sa tanghalian at hapunan na namin. Maya-maya lamang ay inihinto nila siyang sasakyan sa isang gilid kung saan malalim at maganda ang tanawin. Kakain muna kami ng tanghalian. Kumain ka ng marami, pambawi ng stress mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ngumiti lamang ito bago hubarin ang suit niya. Itinira niya lang ang kanyang sandong itim. Wala na, nalito na ako. Hindi ko na alam kung yung pagkain ang kakainin ko o si Lash. Wifey, mamaya akong dinner ah. Nakangising sabi nito. Pipili tayo ng perfect spot. Gagi! Pabiro ko siyang inirapan na ikinatawa niya na lamang. Pagkatapos namin kumain, ay agad siyang nag-drive para daw hindi sayang oras namin. Nagpatugtog naman ako ng masayang kanta at sinabayan to. Ang galing mong kumanta, sabi ni Lash. Pwede ka nang sumali sa dance showdown. Sinamaan ko siya ng tingin pero tumawa lang ito. Malunok mo sana yung nakasabit sa lalamunan mo. Maya-maya lang ay marami na akong nakikitang bundok at parang malagubat na rin ang nadadaanan namin. Nasaan na tayo? Tanong ko. Tagaytay. Nakangiting sagot nito. May rest house ako rito. Namangha naman ako dahil sa sinabi nito. Hindi ko akalaing gano'n na talaga siya kayaman. Parang dati, tree house lang yung rest house niya. Ngayon ay nasa Tagaytay na. Grabe, hindi ko ma-reach yung kayamanan niya ngayon. Ang yaman talaga. Hinampas ko siya sa hita. Nag-drive siya paakyat sa isang hindi gaano kataas na bundok. Tumigil ang sasakyan at bumungad sa akin ang isang cute na bahay. Bumaba si Lash kaya't bumaba na rin ako. Napahawak ako sa kanya dahil biglang nagkaroon ng ilaw yung lapag. Ang ganda naman dito. Nakangiting sabi ko. Sa'yo talaga to? Parang hindi ka panipaniwala. Oo, nakangiting sagot nito. Diba, dream place mo itong Tagaytay? Nagpagawa talaga ako ng rest house para sa ating dalawa. Napangiti na lang ako. Hindi ko akalaing natatandaan niya pa yon. Ito rin ang first time kong makapunta sa Tagaytay. May pera naman ako kaso takot akong bumiyahe mag-isa. At saka nangihinayang ako sa gastos. Mahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Pumasok kami sa loob ng bahay. Wala itong second floor pero ang gandang tingnan. May 2 kwarto at may kusina. Malinis din sa loob at wala kang makikitang alikabok. Ang cute rin ng mga gamit at halatang mamahalin lahat. Ang ganda rito. Nakangiting sabi ko. Siguro, may ibang babae ka na rin dinala rito bukod sa akin ano? Natawa ito. Bukod sa'yo, dinala ko na rito si Mama. Nagdala rin ako dito ng mga maglilinis. Ngumuso lang ako. So, special talaga ako para sa asawa kong ito.
Talaga naman ang kagandahan kong ito, walang kapantay sa mundo. Lumabas ako ng bahay at bumalik sa kotse para kuhanin yung mga pagkain naming naiwan. Maiwan na lahat, wag lang tono. Gusto mo bang initin ko pa yung mga pagkain natin? Tanong ko. Umiling naman to. Okay na yan, baka kasi malipasan ka pa ng gutom eh. Ayoko pa namang nalilipasan ka ng gutom. Pabiro ko lamang siyang inirapan bago ihanda ang pagkain naming dalawa. Tinulungan naman ako nito. Nang matapos kami sa pag-aayos, ay naupo na kami at nagsimulang kumain. Pagkatapos namin kumain ay sila siyang nagligpit. Naupo lang ako at nanood ng TV habang kumakain ng chocolate. Wifey! Parang batang pumuwesto ito sa harapan ko at lumuhod. Nagpapapansin na naman ang asawa ko. I love you. At anong kailangan mo? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Bumungis-ngis to bago ko yakapin sa bewang at halikan sa labi. Akala ko ba kakainin mo ko? Ang halay mo ah! Kinurot ko ang matangos ng ilong. Gusto mo bang isumbong kita kay mama? Natawa ulit to. Mahal kita, Eliza. Ikaw lang ang babaeng mahal ko at mamahalin habang buhay. Ipinwesto ko ang braso ko sa kanyang balikat. Mahal din kita, Lash. Kung mahal mo ko, dapat gagawa na ulit tayo ng baby. Tara na nga kung mapilit ka. Natatawang tumayo ako at tumakbo patungong kwarto. Napatili naman to bago ako sundan. Baliw na naman kaming dalawa. Lash points of view. I still can't believe na siya pa rin talagang makakasama ko kahit dekada na kaming hindi nagkikita. Nang umalis kami ng totoong tatay ko sa probinsya, naglagi kami sa Maynila. Lalo akong napabayaan ni tatay at ang masaklap pa, ibinenta niya ako sa isang Chinese para maging alila nito. Palagi akong sinasaktan ng Chinese na yon. Sinusubukan kong tumakas pero nahuhuli ako. Kaya grabing bugbog ang natatamo ko. Plus ginugutom pa ako. Naging customer nilang dalawang mayamang negosyante. Humingi ako ng tulong at binili nila ako sa mga Chinese. Akala ko nga'y kagaya sila ng Chinese pero hindi. Itinuring nila akong anak at pinag-aral. Talagang nagsikap ako para lang makabawi kila mami. Ginusto kong sumuko dahil nakakaranis ako ng bullying pero tinatak ko sa isip kong kailangan kong magsikap dahil babalikan ko si Eliza. I changed my appearance. Naging masarap akong tingnan at naging matalino. Years passed, I became successful. Ipinamana sa akin ng isang company nila mami hanggang sa mapalago ko yon. Kaso, hindi ko inaasahan na kukuhanin agad sila mami sa akin. Namatay sila dahil sa aksidente. Oo, mahirap sa akin ang nangyari pero kailangan kong bumangon. Ang madilim at malungkot kong buhay ay muling sumigla nang makita ko si Eliza. Hindi ko akalain na isa pala siya sa mga empleyado ko. Dahil doon, palagi na akong nakabantay sa kanya. Yung nakilala niya sa husband for rent online, ay binayaran ko para lang akong pumalit sa kanya. Hindi ko talaga kaibigan yon. Sinabi ko lang na kaibigan ko para hindi ako halata. Mami, ayaw akong pansinin ni Daddy. Nabalik ako sa ulirat nang marinig kong iyak ng anak namin ni Eliza. Mami oh, nakangiti na naman mag-isa si Daddy. Lumabas sa kusina ang magandang asawa ko. May hawak tong sandok at nakahawak sa kanyang malaking tiyan. Inaaway mo na naman ang panganay natin. Sabi nito bago yakapin si Laila. Bakit ba palagi kang humingiti mag-isa dyan? Sorry na. Nakangusong lumapit ako sa kanila. Binuhat kong 5 taong gulang na anak namin. Nakanguso ito kaya't lalong naging kamukha ng kanyang ina. Kinikilig ka na naman po sa memories niyo ni Mommy? Nakangusong sabi ni Laila. Daddy, how about me po? You never felt kilig sa memories nating dalawa. Natawa ako. Saan ba nahawa nitong anak namin ang pagiging konyo niya? Konyo ka na naman, sabi ni Eliza sa anak namin. Manang-mana ka sa ninang mo. Oo nga pala, kay Kali nga pala ito nagmana. Madalas kasi itong dinadalaw ni Kali at palagi silang nagbabanding. Mukhang naturuan na rin siyang maging girly lalo. Naturuan din yata siya ng mga kaartehan.
Bumalik sa akin ang tingin ni Eliza. Hoy, mamaya ka nakiligin dyan. Bantayan mo muna yung anak natin at nagluluto ako. Yes, mahal. Nakangiting sabi ko. Umirap lang ito't bago dumiretso sa kusina. Nilaro ko naman si Laila para hindi na magalit at magsumbong. Mainitin pa naman ang ulo ngayon ni Eliza dahil sa pagbubuntis. Daddy, you're so beautiful. Nagniningning ang mga matang sabi ni Laila. Mas maganda ka na po kaysa kay Mommy. Kaya minsan ayokong kalarong anak ko dahil ginagawa niya akong Barbie. Ang dami niyang makeup set na puro regalo ni Kali. Yeah. Nag-beautiful eyes ako at nagkunwaring babae para mas maging masaya siya. Napabungis-ngis naman to bago ko halikan sa labi. Kakain na! Narinig namin ang pagtawag sa amin ni Eliza. Iniligpit muna namin ni Laila ang kinalat niya bago kami dumiretso sa kusina. Napanguso ako nang tawanan ako ni Eliza. Hindi ka na naman nakatanggi sa anak mo. Natatawang sabi nito. Gusto mo pa ng prinsesa? Gusto ko pa rin ng prinsesa kahit mukha na akong kawawa. Sagot ko. I love them so much. Ngumiti ito. At mahal ka rin namin. Ilang taon na kaming mag-asawa pero iba pa rin talaga ang dating ng kilig pagdating sa kanya. Mas lalo kong minamahal ang asawa ko bawat segundo, minuto, oras at araw. Pagkatapos namin kumain ay ako nang naghugas dahil ayoko mapagod ang mahal ko. Tinulungan naman ako ni Laila. Reward ko daw yon dahil pumayag akong maging model niya. Pagkatapos kumain ay nagtungo kami sa sala. Nadatnan namin dun si Eliza na maganang kumakain ng tsokolate. Mommy! Naupo sa tabi niya si Laila at nakikain. I love you! Inuuto mo lang ako para payagang kitang kumain ng tsokolate sabi ni Eliza sa anak namin. Tama na yan at baka sumakit na naman ang ngipin mo. Tumangulang si Laila bago siya halikan sa pisngi. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng dalawa. I still can't believe na magkakaroon ako. I love you so much. Nilapitan kong mag-ina ko at hinalikan sa labi. Konti na lang at lalabas ng baby natin. Excited na ulit akong magkaroon ng panibagong baby. Mahal kita, Lash. Hindi ako magsasawang iparamdam at sabihin sa iyo ang bagay na yon. Sabi ni Eliza. I love you, Daddy and Mommy. Thank you for being my parents. I hugged both of them. Tama nga ang kasabihan. Dadanas ka muna ng sakit bago mo matamasa ang buhay na masaya at pinapangarap mo. Wakas!